Hello everyone! Welcome kayo dito sa ating Muntin channel na kung saan nagdi-discuss lang tayo ng mga simpleng alam niyo na, mga problem and mga lecture patungkol sa mga subjects ng electrical engineering at mga subjects na tinitake din sa mga senior high courses. I mean sa mga senior high subjects. So, dito, i-discuss natin ang Ohm's Law. By the way, ang Ohm's Law, ang fundamentals, so ang pinaka-basic at ang pinaka-umpisang kailangan mong malaman bago ka mag-deep down dun sa mga mahihirap na problem sa electrical engineering. At ginagamit din ito sa electronics na mga subjects or mga ECE. So, anyways, so define natin ang Ohm's Law in a simple way gamit ang definition ng walang iba kundi si George S. Ohm. So define natin, no, gamit lang yung kanyang definition. Or explain natin o paliwanag natin ng mas madali. Okay? Ohm's law, according kay Ohm, states that the current flowing in the electric circuit is directly proportional to the impressed EMF applied to the circuit and inversely to the equivalent resistance. So, engineer, ano nga bang ibig sabihin yan? Well, simple lang yan. Alright? Kunin muna natin yung first definition niya. So, dalawa yung definition niya eh. This one and the other one. Okay? So, kapag sinabing directly proportional, pag sinabi mong directly proportional, kapag tumaas yung isa, tataas din yung isa. Kapag bumaba yung isa, bababa din yung isa. Parang ganito yan. So, ito yung ating current, or din dyan, current, at ito yung ating voltage. Okay? Kapag tumaas, dito, mali, ito yung ano natin. Ulitin natin yung ating equation. So, ito, explain natin. So, K, I. Kapag tumaas ito, tataas din ang iyong amperahe. Okay? Inversely yan eh. So, kapag bumaba itong amperahe, voltahe mo, bababa din ang amperahe mo. Okay? Sulat natin dito para gawa tayo ng case number 1. So, case number 1, sa first definition pa lang niya. Again guys, sa first part ng definition lang ha, doon tayo muna mag-focus. E is equal to K, I. Case number 2 natin. E is equal to K, I. Dito naman, alright, so dito muna tayo. Sulat natin yung definition natin kanina. Inversely proportional ay directly proportional. Kapag tumaas tong voltage, tataas din ang ampere. Kapag bumaba ang voltage, bababa din ang ampere. Okay? So, according naman sa second part ng kanyang definition, inversely daw ang current sa resistance. Well, paano yun? Kapag sinabi mong inversely, meron ka ditong ito yung E, ito yung iyong R. Okay? Kapag tinaasan mo tong R, bababa ang value ng amperahe mo. Kapag tinaasan mo na, binabaan mo naman ang resistance mo, tataas naman ang amperahe mo. Ayun ang definition ng inversely. So, gawa ulit tayo ng case dito. So, case number 1, for second part ng kanyang definition, okay, I is equal to E, K, R, and case 2, I
R. Again, gamitin natin itong figure na to. So, kapag tinaasan mo ang resistance, bababa ang amperahe. Kapag binabaan ang resistance, tataas ang amperahe. So, ayan po ang kanyang definition. Ngayon, as an engineer or as a pabida, i-prove natin na tama ang definition na ginawa natin dito or yung binigay na definition ni George S. Ohm. Okay? Gawa tayo ng isang complete circuit. Ano ba yan? Complete circuit. Let's say this is the complete circuit, the voltage, and the resistance. Okay? Let's say this is a 12 volts and this is the 2 ohms. I-define natin ang directly proportional. I-define natin yung case na to. Okay? Ang formula ng Ohm's Law, by the way, sorry, hindi ko nabanggit. Ang formula ng Ohm's Law ay ganito. E, R. Okay? So, dito tayo sa part na to. Gawin natin case 1, 12 ang voltahe. Okay? Tignan natin kung may mababago sa amperahe. Gawin natin 12 volts. Case 1 to ha. Case 1. Case 1. At meron kang 2 ohms. Ang iyong amperahe ngayon ay 6. Divide mo yan, 6. 6 amperes. So, tama. Kapag tinasan mo ang iyong voltahe, tataas din ang amperahe. Ngayon, babaan natin ang amperahe. From 12, gawin natin 6. Case 2. Okay, from 12, gawin natin 6. Okay, para di tayo malito, gawin natin 6. Gawin natin 6 volts. And then 6 volts divided by 2 is equal to I squared 246. So, 3 ampere. Alright, tama ang definition dito. So, tama ang definition natin na galing din mismo kay George Ohm. Right? Binabaan niya, tinaasan natin ang voltahe, tumaas ang amperahe. Binabaan natin ang voltahe, bumaba ang amperahe. So, ayan po ang ibig sabihin ng directly proportional dito sa Ohm's Law definition. Again, ito naman ang prove natin kung tama ba yan. Gawin natin 12 volts ulit ito. So, kung kanina ang nagbabari sa atin ay voltahe, ngayon naman ang magbabari sa atin o yung magbabago ay yung resistance. So, gawin natin kanina 2 ohms at 12 volts. Gamitin ulit natin yung formula natin kanina. Sa case 1 tayo. Okay, case 1. Formula natin kanina is I, E, R. Gamitin natin itong value na yan sa case 1. Okay, 12 volts, 2 ohms. Ang ating amperahe ay 6 ampere. Basic, di ba? So, gamitin naman natin yung case 2. Okay, kanina mababa. Taasan naman natin ngayon ito. Ang ating resistance, taasan natin. Gawin nating 6. Okay, ito, binabaan mo yung mababa ang ano. Ngayon, tataasan naman natin. Case 2. So, ang value niya ay 6. So, 12
volts divided by 6 ohms. Ang value niya ngayon ay 2 amperes. Alright, so ibig sabihin, tama yung ating understanding sa definition ni Ohms. Ni Ohm, alright, ni George Ohm. So by the way guys, ganun lang siya kasimple, ganun lang ka-basic. Basic dapat mo nang atin masterin bago tayo mag-deep down sa mga mahihirap na problems. Okay? So, mas naintindihan natin ang Ohm's Law, mas madali na sa atin mag-solve ng mga problems na kailangan ng ganitong klaseng formula or Ohm's Law. So, sa ating next video, papakita ko sa inyo kung paano mas ma-memorize ng madali itong formula ng Ohm's Law with power formula. Okay? So, that's it. That's all for our video for the day. So, hanggang dito na muna. Bye-bye!